Ako po si Aling Dolores, 45 gulang. Kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na barong-barong dito sa Payatas, Maynila. Isa akong sulong ina, walang asawa, walang inaasahang tulong, kundi ang sarili kong butot pawis. May isa akong anak na lalaki, siya si AJ, 11 gulang siya. Siya lang ang dahilan kung bakit ako araw-araw bumabangon na kahit gutom, kahit pagod, kahit sinasaktan ako ng katawan ko sa paulit-ulit na pagod. Bata pa lang siya, matalino na si AJ. Laging una sa klase. Laging may bit-bit na medalya. Sabi ng mga guro, malayo raw ang mararating ng anak ko. At tuwing sinasabi nila iyon, napapangiti ako dahil sa simpleng mundo ko, siya ang tanging karangalan ko. Kahit gaano katalino ang isang bata, minsan hindi mo maiiwasang madala siya ng mundo, lalo na sa panahong lahat ay may cellphone, may social media, may ML, may TikTok. Si AJ lang ang wala. Ma, pwede ba akong humiling ng cellphone? Kahit yung mumurahin lang po, yung pwedeng maka-online para po sa research, saka para hindi ako ma-outcast sa group chat namin, ma. Alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Madalas kong maririnig sa kwento niya kung paano siya tinutokso ng mga kaklase niya, kung paanong hindi siya maisali sa groupings dahil hindi siya online, kung paano siya tinatawag na jologs at hirap. Sabi ko sa kanya, anak, pag nakaipon tayo, bibilhan kita. Hindi man ngayon, pero pangako ni mama darating din yun. Pero sa totoo lang, ni pang-ulam nga kinakaltasan ko pa. Nagtitinda ako ng banana cues sa palengke. Minsan, kumikita ng 300 sa isang araw. Minsan wala. Kapag maulan, di na ako makakalako. Yung ipon ko, ubos sa kuryente, tubig, at gatas ng anak ko. Dumating ang kaarawan ni AJ. Wala akong naipon na sapat. Imbis na cellphone, pansit kanton lang at maliit na cupcake ang nabili ko. Pinilit ko pang magpaskil ng happy birthday sa pader gamit ang bond paper at Crayola. Nang ibinigay ko sa kanya ang pagkaing iyon, sabay sabing, pasensya na anak, ito lang ang nakayanan ko. Bigla siyang napaiyak at sa harap ko, hinagis niya ang pinggan na may kasamang itlog at kanin. Tumalsik sa braso ko at napakainit nito. Pero mas mainit ang pighati sa puso ko. Wala kang kwenta. Kahit cellphone hindi mo ako mabigyan. Lahat sila mayroon. Ako lang ang wala. Sigaw niya habang humahagulgol. Hindi ako nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa sirang pinggan, sa nagkalat na pagkain, at sa anak kong lumalabas ng bahay habang umiiyak. Sobrang sakit. Hindi lang dahil sinigawan ako. Hindi lang dahil ginamitan niya ako ng kamay, kundi dahil doon ko nararamdaman na
Hindi sapat ang pagmamahal ko para sa kanya. Mula noon, tahimik na lang ako. Pinilit kong intindihin siya. Baka nga may pagkukulang ako. Baka hindi lang gutom sa pagkain ang nararamdaman niya. Baka gutom din siya sa pagkakaiba sa oportunidad sa mundong hindi ko kayang ibigay. Ngayon, halos 1 taon na ang lumilipas. Nakakuha ako ng second hand na cellphone mula sa isang matandang amo ko. Hindi man bago, gumagana naman ng inabot ko sa kanya. Napayuko siya. Ma, sorry, bulong niya. Nainis lang ako noon, pero alam kong ginagawa mo naman lahat. Niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. At doon, humagulgol. Sa wakas, narinig ko rin yung salitang inaasam ko. Ang pag-unawa ng isang anak. Kahit kapos kami sa lahat. Kung may leksyon man akong natutunan, ito yun. Ang hirap maging ina sa mundong pinipilit kang sukatin. Batay sa perang wala ka. Pero kahit wala kang pera sa bangko, basta may pagmamahal kang ibinubuhos, hindi kailanman magiging bankrupt bilang magulang.